Papatayin na nga ni General Carrillo si General Guerzon dahil para sa kanya traitor ito sa kanilang grupo dahil hindi ito sumasang-ayon sa kanyang mga binabalak at higit sa lahat, ito din ang dahilan kung bakit nalaman ni Lara ang katotohanan at bakit ito namatay. Pinapapunta ni General Carrillo ang kanyang mga tauhan sa bahay ni General Guerzon para patayin ito. Ngunit hindi nagtagumpay ang mga tauhan ni General Carrillo na patayin si General Guerzon dahil dumating ito si Axel Rosales at pinapatay niya ang nagtangka sa buhay ni General Guerzon. Buhay pala si Axel nang dahil kay General Guerzon. Nababahala na nga mga tao sa pagpatuloy na pagtaas ng mga kaso ng gun-related violence sa bansa. At galit na nga sila sa presidente dahil hindi ito gumagawa ng paraan para sugpuin ang pagkalat ng iligal na armas at nawawalan din sila ng tiwala sa mga kapulisan. Nagkumpirmado naman ni Jamila na kanyang kaka Jalil ang nawawalang anak ni Doktora Teresa nung sinabi ni Doktora Teresa na si Victor ang kanyang asawa. Pero hindi naman sinabi ni Jamila kay Doktora Teresa ang katotohanan dahil napakadelikado ng misyon ng kanyang kaka Jalil ngayon. Kailangan niyang protektahan ang pagkatao ng kanyang kaka upang magtagumpay ito sa kanyang misyon. At darating ang tamang panahon para sabihin niya sa kanila ni Doktora Teresa at ang kanyang kaka Jalil ang totoo. Pinasok ni Jalil ang bahay ni Felix upang maghanap ng ebidensya laban nito kay General Carrillo. Hinahalugog niya ang mga gamit ni Felix pero wala siya nitong nakita. Hanggang bigla na lamang tumatahol sa kanyang harapan si Kochi at siya din pagdating ni Felix. At nung narinig niya ang pagtahol ni Kochi, agad na nga pumasok si Felix sa kanyang bahay dahil alam niya na may tao sa loob. Nagawa naman ni Jolene na takutin ang aso at sa pagpasok ni Felix sa kanyang bahay, nagawa niyang makalabas nito. Habang si Felix, malakas ang kanyang kutob na may taong pumasok sa kanyang bahay at malalaman rin niya kung sino ito. Gayunpaman, kinuna ng video ni Marcos ang pagde-deliver ni General Madrigal ng mali-malitang mga pera. Pero nung sasakay na sana si Marcos ng kanyang sasakyan, hinarangan siya nito ng mga armadong lalaki at napapalaban nga si Marcos. Ngunit natalo naman ito si Marcos dahil hindi niya kayang labanan ang mga tauhan ni General Carrillo dahil napakadami nito. At dinukot na nga si Marcos ng mga tauhan ni General Carrillo. Sinira pa nilang cellphone ni Marcos at nahulog naman ito ang lucky charm ni Marcos, ang paboritong laruan ni Gabriel. Habang si Azuelo, natatakot na nga siya ng gusto nung hindi niya makontak si Marcos. Dumating naman si Jalil sa kinaroonan ng sasakyan ni Marcos at nagtataka siya nito kung bakit wala doon si Marcos. Kaya kinakabahan na nga siya at mas lalo siyang kinakabahan nung nakita niyang silang cellphone ni Marcos at ang laruan na palagi nitong dala. Sa pagbalik ni Jalil sa headquarters, sinabihan sila ni Azuelo na sinusundan ni Marcos si General Madrigal na nagpapadala ng mga mali-malitang pera bago ito nawala. Ang takot na tanong ni Usman kung ano na nangyari kay Marcos, pinatay na kaya ito? Ang sagot ni Jalil na hindi pa nila pinatay si Marcos dahil kung gusto nilang patayin si Marcos, dapat doon mismo ginawa nila. Ang sabi ni Azuelo na tama, hindi nga nila pinatay si Marcos pero dinukot nila ito. Nagtanong ulit si Usman kung ano naman ang mapapala nila sa pagdukot kay Marcos. Ang sagot ni Jalil para alamin kung ano ang nalalaman ni Marcos at tama nga hinala ni Jalil. Dinukot nga nila si Marcos para pilitin itong magsalita kung ano ang sinasabi sa kanya ni Mustafa. Ngunit kahit anong pagbugbog ang kanilang ginawa kay Marcos, hindi siya nito magsasalita. Kaya inis na nga mga alipores ni General Carrillo sa pagmamatigas ni Marcos. Tumawag naman si General Carrillo kay Solares para kumustahin ang kanilang ginawa kay Marcos. Sinabihan ni Solares si General Carrillo na kahit anong kanilang ginawa kay Marcos, wala itong balak magsalita. Sinabihan ni General Carrillo si Solares na ituloy lang nila kanilang ginawa kay Marcos dahil bibigay din ito. Pinuntahan na nga ni Jolene si Doktora Teresa para ipalam nito kaagad ang nangyari kay Marcos bago pa niya malaman sa balita. At napaiyak na lamang si Doktora Teresa nung nalaman niya na dinukot si Marcos at natatakot siya nito na baka mawala sa kanyang buhay ang kanyang anak. Pinapangako naman ni Jolene kay Doktora Teresa na ililigtas niya si Marcos at hindi siya nito mawawalan ulit ng isa pang anak. Maililigtas kaya nila Jalil si Marcos? Yan ang ating abangan sa kapanapanabik ng mga tagpo sa The Blood vs. Jyoti.